Shalom sa ating lahat mga kapatid and welcome once again sa ating My Day with the Bible. Tunay na kay sarap talaga magbulay-bulay ng salita ng Panginoong Diyos. And sa pagkakataong ito, kaya nyo pong i-share sa inyo ang simple at practical na mensahe, and it's all about invest the Word of God to those who deserve it. Mga kapatid, lagi nating tandaan na hindi sa lahat ng pagkakataon ay banat lang tayo ng banat ng pagpapahayag ng salita ng Panginoong Diyos, lalo na kung yung tao naman ay hindi naman talaga interested at nire-reject ang salita ng Diyos. But anyway, bago yan, if you could remember itong last two messages natin, binigyan tayo ng reminder ng Panginoong Kristo na dapat ay huwag tayo maging judgmental sa ating kapwa. Maliban diyan, the last one, it's all about instruction na maging maingat tayo sa pag-point out ng fault ng ating kapwa. Kasi baka naman magaling tayo maghanap ng fault ng kapwa natin pero yung sariling fault natin ay hindi natin nakikita. So this time mga kapatid, the Lord Jesus Christ is teaching us to be discerning to the people kung saan dapat nating i-spend ng pangmatagalan ang salita ng Panginoong Diyos. Kinakailangan na maging sensitive tayo sa mga taong ating pagmiministeryuhan ng salita ng Panginoong Diyos, at iyan ang ating bibigyan ng pansin sa pagkakataong ito. At para magkaroon ng paglilinaw, basahin po natin ang Matthew chapter 7 and verse 6 at dito po iikot ang ating simpleng pag-uusap. At dito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Let me quote to you, mga kapatid. Matthew chapter 7 and verse 6. Give not that which is holy unto the dogs, neither cast ye your pearls before swine, lest they trample them under their feet, and turn again and rend you. Sa Tagalog, ito naman po ang pagkakasabi. Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang mga bagay na banal, dahil baka balingan nila kayo at lapain, o di kaya naman ay sakmalin. At huwag din ninyong ihagi sa mga baboy ang inyong mga perlas, dahil tatapak-tapakan lang nila ang mga ito. Wow, this is a instruction, a warning sa ating mga mananampalataya, especially doon sa mga nagpapahayag ng salita ng Diyos, doon sa mga nagtatrabaho sa pagbabagi ng salita ng Panginoong Diyos. This is a wake-up call sa ating lahat. So mga kapatid, ito yung mga bagay na dapat nating ma-realize dito sa verse 6 na binasa natin. Ano yon? To simplify, huwag daw po natin ikang ibigay ang banal na bagay sa aso. Now mga kapatid, yung context po nito ay hinango sa Leviticus chapter 22, kung saan mayroon pong mga pagkain na inihandog sa Panginoong Diyos at ito po ay pinaging banal at hindi ito maaring kainin ng sino mang tao lamang, kundi yung mga nakatalagang lingkod lamang ng Diyos ang maaring kumain nito. Sa makatuwid mga kapatid, pagdating sa context ng Panginoong Kristo, ang tinutukoy ng Panginoong Kristo pagdating dito sa pagkaing pinaging banal sa lumang tipan ay walang iba kundi ang banal na salita ng Panginoong Diyos. So therefore mga kapatid, kung ang pagkaing pinaging banal sa lumang tipan ay hindi po pwedeng kainin ng basta-basta na lamang ng kung sino-sino mga tao, meaning to say, ang banal na salita ng Panginoong Diyos na siyang pagkain ng ating espiritu at kaluluwa ay hindi rin natin basta-basta sasayangin sa mga taong hindi ito tinatanggap at pinapahalagahan, bagkos kanila pang sinisira ang salita ng Diyos. Kasi ganyan po ang attitude and character ng aso. Biruin ninyo kapag may alaga kayong aso, napansin nyo ang isa sa bad attitude ng aso? Yung sapatos, ngangat-ngatin. Yung tsinelas, ngangat-ngatin, sira. Yung mga furnitures, yung ibang bagay. So ganito rin yung mga taong nireject ang salita ng Diyos na binabahagi mo. Hindi nila ito tatanggapin, kundi sisirain pa nila, ititwist pa nila minsan ang salita ng Diyos katulad ng demonyo na tinitwist ang katotohanan ng salita ng Panginoong Diyos. Stay away. Do not invest the Word of God sa mga taong sinupalpal ka na. Galit pa sila kapag binabahagi mo ng salita ng Diyos. And anong gagawin ng aso kapag meron siyang ginangat-ngat at sinuway mo?
pwedeng kagatin ka nito o sakmalin ka nito. And I have experienced that kasi meron akong aso nun dito sa Israel, binigay sa akin, bibigyan ko na nga ng pagkain, galit pa sa akin, pati ako tinatahulan mga kapatid. Yung ginawa ko nga, dinala ko doon sa park ng mga aso para kunin ito ng area dito sa Israel. Galit pa siya sa akin, pinapakain mo na nga, binibigyan mo na nga ng pagkain niya, siya pa yung may ganang magalit. May mga ganyang tao, you are sharing the words of God, galit pa sila sa salita ng Diyos na binabahagi mo. Mag-iingat po kayo sa mga ganyang tao kasi sa halip na matuwa sila sa binabahagi mo, kapag sila nasaktan at na-rebuke doon sa sinasabi mo, sila pa ngayon ang galit sa iyo. And beware of this kind of people. They are dogs, they will not only bark at you, but they are going to bite you also, and they're going to destroy the words of God. And then pangalawa, ang mahalagang hiyas o ang perlas, huwag mong ibigay o itapon sa baboy. Grabe. Ang tindi ng mensahe ng Panginoong Kristo, straightforward. Mayroong tao na ang kanyang sinisimbolo ay aso, at mayroong taong tinutukoy ang Panginoong Kristo na ang sinisimbolo naman ay baboy. Itong idea na tinura ng Panginoong Kristo, mga kapatid, ay maaaring hango din sa dietary law ni Moses sa Old Testament, kung saan ang mga Israelita ay pinagbabawalan na kumain ng baboy sapagat ito ay itinuturing na marumi at karumal-dumal na hayop. At higit sa lahat, ating manunotice or alam naman nating lahat na ang baboy, ang gustong-gusto nito ay magtampisaw sa putikan, maglulublob sa putikan kung saan duming-dumi siya, mga kapatid. Sa makatuwid, ang reflection dito, meron talagang mga tao na mas pinili nila na maglunoy o mag-enjoy sa buhay na makasalanan, sa kasamaan, sa karumihan tulad ng isang baboy. Pilit mong inilalapit ng salita ng Diyos kanila, subalit patuloy nila itong tinatanggihan. So ang baboy, sabi nga, paliguan mo man ng paliguan, baboy pa rin. Lilinisin mo, paliliguan mo, so maya-maya lang, 5 minuto, 10 minuto, baka makita mo nandun, nakalublog na naman sa putikan. So ganyan ang attitude ng isang baboy. So lumalabas, may mga tao talaga na you are trying to win them into the Lord Jesus Christ by sharing the words of God. You are trying to help them become clean mula sa kasalanan, pero mas pinili nila na magpatuloy sa kasalanan, mabuhay sa kasalanan, at i-enjoy ang kasalanan, ang karumihan na kanilang ginagawa. So, ang ganyang uri ng mga tao, baboy yan. Baboy, ulitin ko. Excuse me. So, ngayon mga kapatid, kapag na-notice mo, na-discern mo na yung mga taong ito ay talagang ayaw sa salita ng Diyos, so, wag mo nang ituloy ang pagbibigay ng perlas dyan o yung precious words of God. Kasi anong gagawin nila? They doesn't care about it. Tulad ng isang baboy, lulublob at lulublob lang yan. Yung perlas na ibibigay mo, mahalo lang din doon sa putik, maging madumi hanggang sa ito'y mawala na lang din ito doon sa putikan. So ang salita ng Panginoong Diyos, kung yung tao ni-reject at mas pinili nilang mamuhay sa kasalanan, sa karumihan, let them go, mga kapatid. It's not your responsibility anymore. Kung reach out mo na silang minsan, subalit tumanggi sila. Tandaan natin, ang baboy, they don't care about precious things. They only care about themselves and yung karumihan na kanilang nilulubluban. So mga kapatid, bakit hindi natin kinakailangang patuloy na mag-invest ng panahon, lakas sa pagbabahagi ng salita ng Diyos sa ganitong uri ng mga tao? If you could remember ang teaching ng Panginoong Kristo sa Matthew chapter 10 verse 14, sabi niya sa kanyang mga alagad, kapag tinanggihan kayo ng isang bayan o tinanggihan kayo ng isang tahanan, ang inyong gagawin ay pagpag ninyo ang inyong sandalyas, at ito ay magiging saksi laban sa kanilang pagdating ng panahon. So you see, mga kapatid, you should never continue investing to the people who refuse to the words of God, kasi it's either aso or baboy yung mga iyan. Ang sagwang pakinggan, but that's the reality. Pasensya na po doon sa mga tinatanggihan ang salita ng Diyos. Hindi pa ako may sabi niyan, ang Panginoong Kristo mismo. Ito ay reminder lang doon sa mga nagtatrabaho sa salita ng Diyos na huwag niyong sayangin ang panahon ninyo, ang precious holy words of God sa ganitong uri ng mga tao. Pangalawa, matatandaan nyo rin ang encounter ng Panginoong Kristo at saka ni Herod nung siya ay malapit na makrusipay, at yan ay nasa Luke chapter 23 verse 9, kung saan nagtatanong itong si Herod kung sino ang Panginoong Kristo, kung siya ba talaga yung Misayas. Pero anong ginawa ng Panginoong Kristo? He never say a word. Bakit? Siyempre, alam ng Panginoong Kristo
na wala namang silbi pa na magpaliwanag siya dito kay Herod. Dahil unang-una sa lahat, para naman siyang baboy na hindi pahalagaan ang mga sasabihin ng Panginoong Kristo. And then finally, kung maalala ninyo mga kapatid, si Apostle Paul sa Acts chapter 8 and basically in chapter 6, ano ang sinabi ni Paul doon sa mga Jewish? Ang salita ng Diyos, ang ebanghelyo ng kaligtasan ay aming dinala sa mga hintil sapagkat tinanggihan ninyo kami. So you see, makita natin mga kapatid na it is not a wrong idea na iwanan mo yung mga aso at baboy kasi nireject nilang salita ng Panginoong Diyos. Don't waste your time. Don't waste your energy sa ganitong uri ng mga tao. They will drain your energy for nothing. They will drain your knowledge and understanding for nothing. You need to stay out with this kind of people. Leave them away mga kapatid. Kasi ang Panginoong Kristo, ganyan yung kanyang teaching. Si Paul, iniwanan niya yung mga Jew nung tinanggihan nila ang salita ng Panginoong Kristo. And he turned to the Gentiles. So kaya dapat mong gawin, maraming tao dyan na iniandan ng Diyos ang puso para tanggapin ang kanyang banal at malaperlas na salita. Kapag nasumpungan mo sila, dyan mo ilaan ang iyong panahon at oras na turuan sila ng salita ng Panginoong Diyos. O, diba? Hindi kayo baboy at hindi kayo aso. Kayo ay mga tupa ng ating Diyos. And He is our great shepherd. So thank you once again mga kapatid for joining our My Day with the Bible. So please, if you are blessed, kindly share. Thank you and may the Lord bless us all and see you again bukas.